Ay, Pilipinas, magandang araw po sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao. Ay, good news, ka-coffee! Ayan, naku po, yung mga palaaway, masama ang loob nila. Nagkasundo po ang Pilipinas at ang China. Actually, matagal natin itong hinihintay, ka-coffee. Dumating sa punto na hindi na mag-aaway ang kahit na anong bansa. Siyempre, ang Pilipinas, ayaw natin yan, na maging kaaway ng kahit na anuman pong bansa dahil walang maidudulot ang gera o gulo sa Pilipinas. At buti na lang, ka-coffee, panibagong development ito. Small step ito, ka-coffee. Nagkasundo po ang Pilipinas at ang China patungkol po sa RORE, yung resupply mission, ka-coffee, sa ating assets dyan sa West Philippine Sea. Ayan, yung mga palaaway, nagsasabi na wag na makapagkasundo dyan sa China dahil kakamkami ng ating teritoryo. Hindi pwedeng hindi tayo dumaan sa diplomatic na paraan. Kailangan natin ng diplomatic na paraan, diplomatic relations, bilateral, para mapagkasunduan ang hindi na pagkakasunduan. At dapat, hindi secret agreement ha. Hindi yung mga agreement na sinisikreto at tinatago sa publiko at magugulat na lang tayo na may ganyan palang agreement. Ito, ka-coffee, binalita po ng ABS-CBN, bago lang ito, ka-coffee, kani-kanina lang po itong balita na ito. At ang caption, Philippines, China, okay RORE missions to BRP Sierra Madre to sustain de-escalation. Keywords. Yung resupply mission natin dyan sa atin sa BRP Sierra Madre, o magpapatuloy po yan ng walang itinatago. Diba? Kasi noon marami kasing tinatago sa publiko, nagugulantang na lang tayo. May agreement pala si Digong sa China na ganito, na ganyan, na hindi natin alam, di ba? At bahagi ito, ka-coffee, ng de-escalation efforts kasi alam naman natin nagkaroon ng tension at potentially mahantong yan sa hindi natin inaasahan o hindi natin gusto, di ba? At least kahit papaano mayroong efforts, little by little ay nare-resolve po itong mga issue na ito. Sana magtuloy-tuloy ito, ka-coffee. Hindi naman kasi isang iglap na lang yan, tapos na ang problema natin dyan sa West Philippine Sea. Importante, step by step, may mga kumikilos, may gumagawa ng paraan, ongoing ang bilateral relations, ongoing ang diplomasya para maaksyonan itong mga sigalot na ito. Dahil ang sinasabi naman ng presidente, hindi naman nagbabago yung posisyon ng presidente dyan Yung kanyang foreign policy, friend to all, enemy to none. Kaibigan natin as much as possible ang lahat. Hindi natin kaaway o wala tayo ni isang kaaway. Hindi tayo palaaway ng mga DDS vloggers. Hindi tayo palaaway na ilang vloggers na kahit anong gawin ng administrasyon, mamasamain nila, gusto nila ng away. Ayaw natin ng away. Kasi walang mananalo dyan. Sa away, walang mananalo dyan. Diba? Lugi tayo dyan. Mag-succeed man tayo dito. Let's say, mag-escalate yan, maging gulo yan. Lugi tayo dyan. Walang mananalo dyan. The Philippines and China agreed to continue the implementation of rotation and resupply missions to BRP Sierra Madre in Ayungin Shoal in the West Philippine Sea. Siyempre, yung mga negatibo sasabihin, bakit kailangan pa ng agreement? Sa atin naman teritoryo yan. Yun nga, komplikado nga yung issue na for the longest time, ilang administrasyon nagdaan dyan, hindi nare-resolba. Baka itong style ni PBBM, yung kanyang pamamaraan sa foreign policy, baka ito na yung maging solusyon. Diba? Slowly, ka-coffee, dahan-dahan tayo. Parang yung nangyari lang yan kay Mary Jane Veloso. Diba? For the longest time, hindi na-settle yan. Hindi na-address yung problema ni Mary Jane Veloso. Ganoon din sa issue sa West Philippine Sea. For the longest time, hindi na-ayos yan. Finally, slowly, ka-coffee, this administration, sa pamamagitan ng diplomasya, ay maa-address natin ito. Little by little, step by step. The two countries held their 10th bilateral consultation mechanism on the South China Sea or BCM dyan po sa Xiamen, sa Fujian in China on Thursday. Ito, ka-coffee, yung litrato na nagsisirculate na inyong makikita. Teka ha, pakita ko yung litrato. Yan. Kung nakikita nyo yung litrato na yan, nagsisirculate online po yan. Yung official po ng Pilipinas, of course, representative ng Pilipinas, at ang official po ng China, ganoon din po, representative ng China, nagkasundo po sa pamamagitan po ng isang bilateral meeting, no? In a statement, ito, doon tayo sa totoo ha, wag tayo sa fake news ha. In a statement, the Department of Foreign Affairs o DFA po ng Pilipinas said Foreign Affairs Undersecretary Maria Teresa Lazaro, Pilipinas siya na, and Chinese Vice Foreign Minister Shen Xiangdong had frank, ito ha, quote and quote ha, frank and constructive discussions on the current South China Sea situation and other issues. Grabe to yung terms ha.
Frank and constructive. Tama, maging frank ka na tayo. Huwag na tayong paligoy-ligoy. Ano bang problema dyan? Di ba? Nai-imagine ko lang, syempre, di ba natin napanood kung ano yung naging usapan dyan. Wala tayo dyan, di tayo present dyan. Pero nai-imagine ko lang, doon sa description ng DFA, frank and constructive. Maging frank ka. O pagiging frank ka ng Pilipinas, sir, o ito, aming teritoryo to, bakit nagkakaganyan? Bakit ganyan? Present yung mga barko ng China dito sa ating teritoryo. Pagiging frank, huwag mo na itago. Yet constructive. May solusyon. Hindi yung criticism, hindi yung puro daldal ka ng daldal, wala ka namang solusyon. Hindi namang constructive, kundi destructive. Aba, style yan ng mga DDS Style yan ng ilang mga kritiko ni PBBM Dapat constructive kayo. May nakita kayong problema, ano yung solusyon? Kasi hindi matatapos yan. Hindi mariresolve yung problema na yan kung puro destructive criticisms ang gagawin ninyo. Doon kayo sa constructive. So ang nangyari Coffee sa bilateral meeting na ito ng China at ng Pilipinas, description to ng DFA frank and constructive discussions. Sabi ni DFA Yusek Lazaro, our position is clear and consistent. Correct. Hindi man nagbago yan. But so is our willingness to engage in dialogue. Hindi agad tapusin ang relasyon sa China, hindi ganun. Number 1 trading partner. Diba? Maraming Pilipino nandiyan dyan, maraming Chinese na dito sa Pilipinas. Magra-resort ka kagad sa gera? Hindi ganun. Hindi ka maayos na leader kung ganun ang prinsipyo mo at hindi ka rin maayos na tao kung yan ang prinsipyo mo. May hindi pagkakaintindihan, gusto mo gera agad. Selfish yan. Isipin mo yung mga tao na apektado if ever mahantong tayo sa ganyang sitwasyon. Meron naman ibang paraan. Dialogue. Pakikipag-usap. Engage in dialogue. Yan ang sinasabi ng DFA. But, sabi niya, our position is clear and consistent. Malinaw. May mga batayan tayo, may pinanghahawakan tayo, hindi pa iba-iba yung ating posisyon. We firmly believe that despite the unresolved challenges and differences, there is a genuine space for diplomatic and pragmatic cooperation in dealing with our issues in the South China Sea. Sabi po ni DFA Yusek Lazaro. Di ba maganda? Di ba walang gulo? Slowly, yes, totally, hindi pa natin nakukuha. Hindi pa malaya. Pero papunta tayo dun. May ginagawa, kumikilos para ma-achieve natin ang kapayapaan sa West Philippine Sea. Hindi nawawala ng pag-asa, even the DFA, sinasabi niya, there is a genuine space for diplomatic cooperation. Meron tayong differences. Iba yung claims ng China, iba yung claims ng Pilipinas. Nagkakaiba tayo, may mga differences tayo, pero ang pinupunto ng DFA dito, merong space for diplomacy. Diplomatic cooperation. Huwag tayo mawala ng pag-asa, huwag agad tayo mag-resort sa gera. Very good ito The agency said the Philippines and China exchanged views on the provisional understanding on the RORE mission in Ayungin Shoal and acknowledged its positive outcomes. Dati kasi sinikreto yan, panahon ni Digong, di ba? Si Roque mismo nagbulgar niyan Yung secret agreement na yan, na pwede raw magpasok ng mga pagkain dyan, wag nga lang mga construction materials. Sinikreto nila yan, may mga gentleman's agreement, natatandaan nyo yung agreement na yan. O ito walang gentleman's agreement, pero may agreement. Transparent yung agreement, alam natin yung agreement. See the difference? Nakikita ninyo yung style ni Digong at style ni PBBM, magkaiba. Parehas may agreement, pero ito hindi sekreto. Yung kay PBBM transparent as compared to the previous administration, nakatago. Sila lang nakakaalam. Magugulat ka na lang, may ganyang agreement pala. The agency said the Philippines and China exchanged views on the provisional understanding on the RORE missions in Ayungin Shoal. At least kahit papano, pag yung mga sundalo natin dyan, yung mga Coast Guard natin, magsusupply ng pagkain dyan sa ating teritoryo, walang problema. Hindi sila mangangamba na baka i-water cannon sila. Di ba? The two countries also agreed to continue RORE executions and I quote, to sustain the de-escalation of tensions without prejudice to respective national positions. Correct. Mag-settle, mag-amyenda. Ang tawag natin, compromise. Di ba? Kasi for the longest time, nag-i-exist na yung problema na yan. Hindi naman nare-resolve, hindi natatapos. The Philippines also raised the presence of Chinese Coast Guard ships near Zambales. So, hindi ba napag-usapan yan? Kasama rin po yan. Kasi nga, frank and constructive discussions ang nangyari.
The Philippines expressed serious concern regarding the recent incidents dyan po sa South China Sea, particularly the activities of CCG 5901 and CCG 3103 in the Philippine maritime zones that are inconsistent with the 1982 UNCLOS and the Philippine Military Zones Act, sabi po ng DFA. O nadjadyan yung barko ng China, ano ba dapat gawin natin? Bakbakin na agad? Yan ba yung tamang paraan? Kaya ba natin? Hindi yan kaduwagan. Yung diplomasya ay hindi kaduwagan. Kasi yung iba, ang definition nila ng kaduwagan, kasi sabi nila kay PBBM, weak eh. Ang definition nila, atras. Kasi weak nga eh. Ang diplomasya ba kaduwagan? Ang pakikipag-usap ng maayos, ang dialogo ay kaduwagan. Hindi ang kaduwagan. Mabagal ang proseso, sige, pero may kakahinat na. Basta may objective. At ang pinapanindigan po ng DFA, pinapanindigan ng Pilipinas na clear and consistent yung ating claims dyan. Yung ipinaglalaban natin ay malinaw. Ito ang sa amin. Ito yung aming claims. Consistent yan, hindi nagbabago-bago yan. Di ba? Maganda itong naging meeting na ito, ka-coffee ha. Itong bilateral meeting na ito. The two countries also agreed to reinvigorate the platform for Coast Guard cooperation. Tama rin yan. The two sides also identified ocean meteorology as an area of focus for a workshop on marine scientific cooperation. Agree. Yung mga ganitong efforts, sinabi ko nga sa inyo, kung napanood nyo yung videos ko dati, di ba? Naimbitahan tayo dyan sa China, sa Understanding China Conference. Napakalaki ng impact niya, ka-coffee, yung cultural exchange. Yung malaking bagay po yan para mas magkaintindihan tayo. Hindi tayo magre-resort lagi sa gera kasi mababaw na pag-iisip yan eh. Hindi ka tanggap-tanggap yan na pag nagkaroon ng problema, gera agad. Maraming paraan, cultural exchange, dialogo, di ba? Yes, minsan hindi favorable ang resulta sa atin, pero susuko na ba tayo dun? Sinukuha na ba ni Presidente yan, ni PBBM? O kung nagpadala si PBBM sa mga buyo-buyo na makipag-away na sa China at i-activate na yung Mutual Defense Treaty natin sa Amerika dahil tutulungan naman natin ang Amerika makipag-gera na tayo. Tama ba yun? Lugi tayo dun. Kasi ang focus si PBBM, ekonomiya, pagandahin yung ating ekonomiya. Makipag-gera agad tayo. Di paano paggaganda yung ekonomiya natin dyan? Di lalong bumagsak na. May mga iba kasing tao dyan, lalo na yung mga DDS, gustong pag-awayin ng China at ang Pilipinas. O sabihin nila si ka-coffee, pro-China na naman yan oh. Hindi tayo pro-China, pro-Philippines tayo, bansa natin ito eh. Pero ayaw natin na may kaaway at sinusuportahan natin si PBBM sa kanyang argumento na friend to all, enemy to none. Kailangan natin umunlad yung ekonomiya. Kung palaaway tayo, kung away tayo ng away, paano uusad yung ekonomiya natin? Yan ba ang definition nyo ng pro-China? Definitely hindi. Ito ha. The DFA noted, last two sentence, the DFA noted that Lazaro stressed during the discussions that President Ferdinand Marcos Jr. has emphasized the country's commitment to the peaceful resolution of disputes through dialogue and diplomacy. In fairness sa DFA, nireiterate ng DFA, sinasabi ng DFA sa kanilang pagpupulong sa mga opisyal ng China na ang aming presidente, si PBBM, ay gusto niya ng peaceful resolution sa mga disputes sa pamamagitan ng dialogo at diplomasya. Gusto ng ating presidente na maayos ang mga sigalot, ang away sa anumang bansa o teritoryo sa pamamagitan po ng maayos na paraan gaya ng dialogo at diplomasya. Anong next? Kasi sa China ginanap sa Fujian province ginanap Ang susunod ka-coffee na meeting, dito na po gagawin sa Pilipinas yan. At ang host po ay Pilipinas, at a later date according to the agency. The Philippines will host the next meeting at a later date according to the agency. Wala pang petsa, wala pang lugar kung saan gagawin yung meeting na yan with Chinese officials, no? Pero magandang development ito, ka-coffee. Slowly, hindi man in a matter of snaps. Pero dahan-dahan ma-achieve natin itong kapayapaan na gusto natin. Huwag tayo makipag-away, hindi tayo basag ulo, hindi tayo maisog, hindi tayo DDS na gusto agad gera, gusto agad bakbakan. Hindi ganyan yung mindset natin. Kailangan natin makipagkasundo. Yes, minsan hindi favorable sa atin, but kailangan natin i-assess ang situation. Is it the best decision? Is it the best compromise? Ano ba yan? Di ba? Isipin natin ang lahat. Anong possible impact niyan? Ano yung consequences niyan once we go with this action as compared to this action, as compared to this move? Di ba? Maging strategic tayo. Tiwala ako kay PBBM. Yung strategy ni PBBM effective.
yung ginawa niya kay Mary Jane Veloso, posibleng mangyari yan sa issue sa West Philippine Sea. Eventually, hindi na natin kailangan makipag-away at hindi na natin kailangan humantong sa ganyang mga sitwasyon na hindi kaaya-aya for both countries, di ba? O siya, sana ka-coffee, magtuloy-tuloy na po ito. Anyway, yung mga nasa Facebook po, baka may gusto po kayong sabihin, opinion, ilagay po dyan sa ating comment section. Be careful ka-coffee sa pagbibigay ng ating comment. Make sure din na paninindigan niyo yung inyong komento at sana you have to consider yung mga makakabasa doon, di ba? Be nice, di ba? Huwag niyong rude, hindi tayo pala away, ka-coffee. Ilagay dyan sa ating comment section mga gusto ninyong sabihin, no? Free kayo, malaya kayo, may freedom of expression kayo, nasabihin ang gusto ninyong sabihin, but you have to be considerate, di ba? Magkaroon kayo ng puso, magkaroon kayo ng malasakit sa inyong mga komento. Sige po, ako yung magpapaalam muna sa inyo. Maraming salamat sa mga sumama. Ingat kayo ka-coffee, nasa man po kayong panig ng daigdig. Yung mga nasa Facebook, pasuyin na lang ka-coffee, like and follow. Yung mga nasa YouTube, click lang po na subscribe at hit the notification icon para kayo po updated din sa ating mga bagong upload. Ako yung magpapaalam muna sa inyo. Maraming salamat ka-coffee. Ingat po kayo, nasa man po kayong panig ng daigdig. Bye-bye everyone.